Bible exposition. Ay, tama, Bible exposition. Ay, hindi. Tama, Bible exposition nun. April yun, if I'm not mistaken. Hindi ko napatandaan kung ano. April yun. Bible exposition si Ginoong Soriano. And then, biglang kumakalat sa mga groups, ng NCGI groups na gawa-gawa ng mga kapatid. Sabi ko, sino itong paangas na pari na to? Ang angas na ito Sabi ko, yun si Father Darwin. Sino itong paangas na pari na to? Nanonood ako kasi na yun binilis ako kumain ng hapunan noong panahon na yun. Hindi ko ma-miss yung Bible exposition. Kasi hindi naman ako makakadalo sa lokal. Dahil sumagang si pera. Pero before yun, nandun din yung inano niya, di ba si Brother Bo Sanchez? Before yun Isa pa yun. Yung kay Brother Bo. Diba? Pero mas ano sa akin kay Father David. Kay Brother Bo, okay lang yan. Ano lang yan Kung paano kay Brother Bo. Naku pala yan. Pitsugin lang yan. Di naman yan lalabang ganyan-ganyan. Ano ako kay Father David kasi ang angas niya. Naaangasan ako sa kanya. Kung ikaw as an MCGI member, sa MCGI perspective, maangasan kay Father David. Takin mo, sino ka para tumutol sa mga video ni Ginoong Soriano? And then, ayun na, Bible exposition. Sinabi tuloy ni Ginoong Soriano, sabi niya, ako itong Darwin, ganyan. Nagsalita si Ginoong Soriano, sabi niya, pasok ka sa chat box, mag-usap tayo. Di ko makakalimutan yung part na yun, kasi nanggigil na si Ginoong Soriano dahil punto por punto ng mga panahon na yun, sinasagot si Ginoong Soriano. Kaya inis ako kay Father Darwin. Kaya, yun, tawag namin kay Father Darwin nung araw. Uso yan sa mga GC, sa mga Facebook groups. Tawag ng Darwin Gate, umura. Kasi ganun siya Hindi na tawag lang sa kanya. Tapos assistant si Brother John, ayun naman si Chocolate, tumitira na rin naman si Chocolate. Brother John, angas na ito, nagsisinungaling naman. Ganyan, sinungaling. Yabang na yabang ako nung araw, brother. Kay Father David. Kung angas-angas na ito, dapat dito mapatulan na ito ni Ginoong Soriano. Kaya nag-ahalab yung puso ko nung sinabi ni Ginoong Soriano na tawag doon, papasok daw si Father David doon sa comment section ng YouTube channel ng live ng Ang Dating Daan. Sabi ko, sige, maganda to. Yan, maganda yan. First time in the history sa buhay ko as an SCGI, makikita ko si Ginoong Soriano makikipagdebate sa pare. Makikipagdebate sa pare. Kasi, ang nasabi sa akin kasi nung kaklase ko na manggagawa, bawal makipagdebate daw ang pare according daw sa aral ng ating simbahan. So sa akin, ano yun? Sabi ko, magandang idea yun, Sabi ko parang, kung susundin ko yung sinabi ng kaklase ko niya na worker sa MCGI, lalabagin ni Father David yung turo, kung ano mang turo yun, di ko alam basta ako naniniwala kagad ako, wala akong doubt. Sabi ko, sige, ganda itong mapatulan na mag-debate sila ni Father David. Kung yapag-yapag ito si Darwin Gate, yung mura na naman. Siguro, sabi pa ni Ginoong Soriano, 5 Bible study, itatapik kita. Tapik Darwin Gate. Ito na, moment of truth. Linipas yung ilang araw. Sinabayang araw-araw na kasi Bible study nun kasi sa amin, ang term namin doon, mabilis na yung pagtakbo ni Ginoong Soriano kasi pagtakbo yung gawain yun, yung pag-aral. So, ayun na, araw-araw. Ayun, parang medyo naaalangan ako sa Bible study. Kasi ni Mr. Darwin Charles Darwin yung pinapit ni Ginoong Soriano. Charles Darwin. Kung nakalimot ata si Ginoong Soriano. At si Father Darwin nun, 2 pinapanood ko live stream nun. Hindi pa kabilis ang internet namin nun, kaya gagawin ko, ilolongin ko yung resolution. Kasi di ba tipid sa date, tipid sa Kasi yung internet namin nun, 30 gig lang, mabilis maubos, 2 weeks na, ubos na yung 30 gigs. Dalawang live stream pinapanood ko. MCGI punto. Ngayon, ito ako nagkaroon ng problema, Brother Adrian,
Pumasok si Father Darwin doon sa may GC sa comment section doon sa may live ng YouTube channel. Oo. Blinak si Father Darwin. Oh. Blinak si Father Darwin. Wow. Tapos next naman, nung pumasok na yung punto por punto doon sa may Zoom, nakapasok sa Zoom. Okay, nakapasok sa Zoom. Ngayon, eto na, Brother Adrian. 2 hours lang naman ang exposition, 2 hours lang. Last 15 minutes. Ito na yung last hope ko. Gusto ko magharap si Father Darwin tapos sa Brother Eddie Soriano. Gusto ko magtapat sila. Kasi nag-announce kasi si Father Darwin noon hindi naman daw kami magdedebate. Magtatanong lang siya. Isang tanong lang daw ang tatanong ni Father Darwin. So, tayo pinapanood. Ngayon, last 15 minutes, iba yung tinawag, hindi si Father Darwin. Ang sama ng loob ko noon. Ang sama ng loob ko. Kasi yung pinangako ni Ginoong Soriano, sarili niyang pangako, hindi niya tinupad. Yung pangako din niya na chatbox, na mag-uusap sa chatbox, hindi din niya tinupad. Blinak pa si Father Darwin. Ang sama ng loob ko. Naglalabas pa ang sama ng loob sa mga kapatid sa MCG. Bakit ganon? Hindi nagkatapat. Tignan nyo. Tinutuya tayo sa comment section ng mga Katoliko. Duwag daw si Ginoong Soriano. Hindi ako papayag. Masama yun. Hindi ko matanggap. Totoo. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin. Pati yung kaklase kong yung magagawa, chinat ko siya, sabi ko, bro, hindi na-entertain si Father Darwin. Tinutuya tayo ng mga Katoliko. Duwag daw si Ginoong Soriano. Sabi ko sa akin ng kaklase ko, pabayaan mo yun na yung mga yan, sinungaling naman yung mga yan. Pabayaan. Siya yung nagamot, si Ginoong Soriano yung nagamot. Kahit hindi na yung magtanong hindi na yung magtanong sa Zoom. Hindi na papasok sa pag-usap sa chatbox, wala namang pag-uusap na naganap Tapos yung pangako niya na 5 days daw na Darwin get ganong topic. Charles Darwin yung tinapit. Charles Darwin, natutunan ko na yan. Second year high school pa lang ako Di biology? Sino dito yung naabutan yung old curriculum ng DepEd? Second year biology pa, di ba? Charles Darwin. Survival of the fittest. Alam ko na yun Naaano na lang ako, review na lang sa akin yung Charles Darwin. Nakalimutan siguro ni Ginoong Soriano. Napatay namin yan. Hindi si Charles Darwin, kundi si Father Darwin Gitgano. Yun lang, kung nagkakano. Ito na, Pares naman daw Darwin. Pares Darwin, magkaiba ka lang yung isa Charles, yung isa Gitgano. Pero masama yung loob ko doon. Lalo na yung sinabi, pabayaan mo sinungaling. Kung papatunay sinungaling, di na nagkaharap. Kaya kada may makikita ako noon na comment ng isang Katoliko, lalo na yung mga Katolikong kilala ko na sa comment section na siguro si FD yun. Hindi ko alam. Mga palaban yan. Ako tinutoy, ito daw kasi naku, bakla talaga. Legit bakla. Hindi, sakit para sa akin yun. Pag ikaw sa MC, ako hindi naman ako noon, hindi ako troll. Hindi ako nakikipaglaban nakikipagmura. Sagutan talaga. Hindi ako nakikipagsagutan. Kung may MCGI na hindi nakikipagsagutan sa comment section, sama niyo ako nun. Sama niyo na ako doon. Hindi ako katulad ng ibang section na nagbubura sa comment section. Oo nga, kasi tingin ko sa inyo nun talaga, mga palaban talagang grabe yung... Sa comment section. Hindi ako gano'n. Ina-express ko na lang sa sarili ko. At kumakausap ako ng mga kapatid. Hindi ako nakikipaglaban sa comment section. Paano ako makikipaglaban? Hindi nga humarap si Ginoong Soriano. Pag ako nag-stand ng isang argument dyan, paano ka agad ako? Yes. Di ba? Pagbawa, itindigan ko doon sa comment section, nung mga panahon na yun, sasabihin ko, mga Katoliko naman, sinungaling kayo, nangangaral kayo ng sumasamba sa Bibulto, Deuteronomio 5:7 hanggang 9, o gaganda ako, titira pa ako ng talata. Paano papatunayan yan? Di nga umarap yung ako niya. Diba doon